Kwekwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong Bakit naman? Bakit hindi siya naniniwala at kaduda-duda tong 18 ex-Marines? naging empleyado Tawagin na lang natin silang 18K. Alam nyo na yun, pag sinabi kong 18K, 18 ex-Marines. Bakit 18K? Dahil parang ginto ang kanilang puso. May ginunto ang puso. Kasi hindi naman sila Marines lahat eh. 16 po yung ex-Marines, 2 sundalo. So para kaysa sabihin nilang fake news tayo, kahit naman sinasabi na ng GMA, tawagin na lang nating 18K. Okay po ba? Sige, tuloy. ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako mga kumare ko, si Lacson nagbukang tanga. Nagbukang tanga, naging bobo pa. My goodness! Eto mga mare, napakaganda pag-usapan. Pag-usapan natin ng mga bobo at mga tanga sa lipunan kung saan naninirahan ang mga demonyong crocodile. Aray ko, man! Eto, bakit kasi natin na bobo na engot-engot itong si Pinky Lacson? Kung saan kumakalat na si Pinky Lacson daw umano ay isang bakla. Oh, Diyos ko, yari ka ngayon, Pinky Lacson. Biruin nyo mga babayan ha, halip na dinggin ni Ping Lacson yung mga apidabit o yung nilabas na mga 18 Marines ay hindi niya pinagtanggol. Baga sinabi niya fake news at kinasuhan pa ni Trillanes at kinasuhan pa kung sino-sino. Alam nyo kung hindi ba naman to bobo o hindi ba naman to engot, mga kamari ko, dapat pag may mga ganyan na mga witness ay dapat pakinggan din niya yung side ng kabila, hindi lang yung side ni Marcos ang pinoprotektahan niya. Aray ko. Alam na nga ni, ano tawag dito? Halatado naman talaga, ano. Kahit tanungin mo yung anak ni Ping Lacson, o sino man yung mga anak ni Dilema, o sino pa man yung mga kabit ni kung sino-sino man yan, tanungin mo eh. Si Ping Lacson, halatado naman talaga, na talagang may pinapanigan at pinoprotektahan at naging attorney ng mga crocodile. Aray ko. At eto mga kumarko, pag-usapan natin. Abay, aabutin daw ho ng 5 taon ang pagdi-deliver ng milyon-milyon, no, na nakalagay sa maleta. Aray ko. Biruin nyo mga babayan, di ba nakita nyo may helicopter, may aeroplano, may van. At eto pa mga kumarko, lagpas 100 palaya ang mga private na mga sundalo na hinire ni Zaldico. Halak ka. Marami pa palang lalabas. Sana kayo mga sir, no, wag na kayong matakot. Kung talagang ibubuwis nyo talaga ang buhay nyo sa bansang Pilipinas, magsilabas na kayo. Kaso nga mga babayan, di ba? Alam nila higit 100 ang mga sundalo na yan. Kaya ngayon pa lang na lumabas ang 18, ginigipitan nila kaagad. Ang galing talaga ng mga crocodile. Aray ko. Pero wag kayong wag kayong magkampante. Baka biglang lumabas yung marami na yan. 18 pa lang lumabas. Yung 16 daw yung dyan, yung Marines. 100 plus daw yan. Aray. Sana mabigyan ng tawag dito, yung lakas ng loob, no, na talagang ibuwis nila yung kanilang buhay. Kasi siyempre delikado na yung mga ganyan na mga nangyayari mga kababayan ko. Para sa taong bayan at sa pera na nauubos ay sana ay magsilabas kayo, sir. No? Huwag sana kayo matakot. Alam ko naman yung mga Marines na hindi takot yan. Biruin nyo mga kumare ko, no. Yung boss nila nagkakamal-kamal ng mga napakalimpak-limpak na salapi. Tapos sila nagpapakapagod, deliver dito, delivery doon. Hindi nila alam inuubos na pala, no? Nililimas na ng mga crocodile ang pera ng taong bayan, no? Ito, isama ko natin sa vlog. Biruin nyo, no? Kinakabahan na talaga ang mga demonyong kawatan, mga kumare ko. Biruin mo, si Marcos Jr. nagpunta ng Amerika. Bigla na lang nandun na yung mga nagrarally na Marcos resign. Ikulong na yan. Mga buwaya, ikulong na yan.
ko! Pero yung walang presidente ka, gaganunin ka, may libot ka sa ano, no, sa Amerika. Eh, ang tanong, di ba pag Amerika, iba ang ginagawa ni Bongbong Marcos dyan sa kanila siya Marcos? Aray ko! Alam nyo na yon. Baka kailangan ng gamot. Aray ko, meng! Ay, mag-ingat kayo kay, mag-ingat kayo kay Maharlika, Bongbong Marcos. Baka may mabalitaan na naman si Maharlika dyan. Na kung ano-ano naman ang ginagawa nyo dyan sa Amerika. Ay, nako, yari na naman tayo. Oy, Ate Maharlika, maghihintay kami ng balita. Baka ano na naman ginawa ni Bongbong Marcos sa Amerika. Tinadtad ba naman ng realist ng nagdarali? Nakakaya kung akong presidente yan, magre-resign na ako. Magre-resign na ako niyan. Abay, kahit saan ako magpunta, binabash ako. Aray ko. Alam nyo, pag mga kapalang muka, siyempre, baka humingi ng tulong nga ni. Kasi alam niya na pagdating ng 2028 ay may pagkakalagyan ng mga demonyo. Alam nyo kasi mga kumarko, kahit saan panig o saan katanungin, no? Alam nyo may pagkakalagyan to mga demonyong to, no? Alam talaga nila sa kanilang sarili na ihanda mo na Trillanes ang iyong puwet, no? At pagka nagkataon ay nagkatagpo na rin ka ulit kayo na mga nasa selda. Aray ko. At eto, balikan natin ulit si Pinky Lacson, yung abogado ni Bongbong Marcos. Ay, ang sabi ni Coach Oli, panoorin nyo mamaya, ang lupit nito. Yung banat ni Coach Oli, mamaya, yung full video. Ay, hindi naman daw kalabaw attorney Ping Lacson, no, ang pandeliver. Sa kabiruin mo, 100 na sundalo yan. Araw at gabi, 24 hours, sa kami mga machine. Kung yung ilan ano lang yan, napakahina mong nag-calculator. Baka ano ka lang, yung papel-papel, hindi ka gumagamit ng calculator, hindi ka gumagamit siguro na ang mga automatic counting machine. Aray ko. Sino ginagawa mong tanga? Kung ikaw bobo, kung ikaw tanga, huwag mo kaming itulad sa iyo, attorney. Aray ko. Siguro kung nasa bukid ka, attorney, at magpapabilang ka mano-mano. Tapos kalabaw yung gagamitin pan-deliver sa mga pera. Baka abuti ka na 20 years. Tapos wala ka mga sundalong mag-deliver. Tapos hindi walang ang mga security. Baka hindi na makaabot sa iyong dideliveran ay ma-hold up na kayo. Kaso attorney, parang sumasablay ka na no? Nagmumukha ka ng tanga, sabi nga ni Coach Oli. Ginagawa mo mga bobo ang mga Pilipino. Ano na kami, gising na kami sa katotohanan ng mga pinaggagawa nyo. At aabangan namin kung ano ang mangyayari sa inyo pag ang presidente na ay si BP Sara. Kawawa kayo, hindi namin ititigilan. At ano na to yung mga naka-program na ang mangyayari sa inyo. Pag ang presidente na, ang Duterte again, naka-program na kung ano ang mga gagawin nyo. Yan, si De Lima, ibabalik sa kulungan. Si Trillanes, balik kulungan. Si Pinky Lacson, hindi natin alam kung ano hindi ko na alam kung anong naka-program niya kay Pinky Lacson. Si Soto, nako, baka makukulong din yan. Iimbestigahan yan. Si George Garcia, aray ko, mas lalo na yan, no? Alam nyo, pati yung mga congressman, yung mga senador na dawit sa mga manumalyang flood control na umubos ng kaban ng bayan, ay yari kayo. Yan ang aming napakarami naming content pagdating ng panahon. Napakadami ng content namin. Kami mga DDS, yung mga tanso vlogger, wala na silang content. Aray ko, kawawa naman itong mga bayaran to. Magugutom na ulit, no? At maghuhulam na ulit sila ng sardinas. Aray ko. Ito itong mga itong mga tanso vlogger ito, baka kahit sardinas hindi makabili ito. Wala na silang sweldo. At wala na manonood sa kanila kasi puro ka fake newsan, di ba? Ibabaliktad sa amin na kami ang fake news. At puro paninira kay Bongbong Marcos. Baliktad talaga mga kumare, no? Alam nyo mga demonyong mga trolls at mga tanga, mga inutil na mga sumusuporta sa mga crocodile, magbago na kayo. Dito kayo nakatira sa Pilipinas tapos hindi kayo nagbabago. Di ba? Lagi nyo pang pinoprotektahan ang mga crocodile. Biruin nyo, ibang klase na ngayon, no? Pagka nasa ipit ka ng gera, sasabihin ni Bongbong Marcos, magtipid, magtago kayo sa mga bunker. Kung si Duterte yan, pinauwi na yan. May sinasabi sila, yung airspace daw, delikado.
Napakaluwang-luwang ng airspace tapos delikado lahat. Aray ko. Nakita ko, napanood ko, hindi ko nasama sa video dito. Sabi ng isang embahada sa Bahrain ay wala daw hong pondo. Aray ko. Tapos tinaboy-taboy yung mga tao doon, ng mga OFWs, di ba? Napakasasalbahe. Ang sabi daw ng gobyerno sa Pilipinas, walang budget. Di ba? Walang budget. Ano pa nga asahan mo? Oh, hindi na nagpaliwanag. Kawawa yung mga kababayan natin, mga kababayan. Malay nyo, tatay nyo, nanay nyo, ate nyo, kuya nyo, na sinabihan ng embahada ng Bahrain, hindi to fake news kasi na-videoan ho. Ang sinabi ho ng gobyerno ng Pilipinas, wala daw hong budget. Hindi niya sinabi na hindi pwede sa airspace, baka daw matamaan ng missile. Makapabagsakan yung eroplano. Hindi. Napakalinaw ng sinabi. Walang budget ang Pilipinas. Hindi ba? Aray ko. Ito, pwede naman tayo magtanong kay Pinky Lacson na abogado na talagang nagsunog ng kilay. Pwede nyo tanongin siya kung talaga siya bang bobo o tanga o ano ba, something whatever. At sa pag-i-estimate, doon pa lang, ginawa niya ng tanga ang kanyang sarili. Kaya tanong po namin sa Atty. Ping Lacson, saan nyo kinuha yung kanyang pag-i-estimate? Gumagamit na kayo ng helicopter, gumagamit na kayong van, gumamit na kayo ng mga 100 na mga armed forces na di-deliver. Saan mo nakuha? Saan mo nakuha ang galing? Ang 5 years para matapos yung pagde-deliver. At ito pa, kahit sabihin mo na, attorney, na 5 years, pero bakit hindi nyo dininig yung kanilang mga salaysay? Dapat mag-open forum kayo, dapat gumawa kayo ng isang harapan. Dinggin mo talaga yung kanilang mga nilabas. Hindi. Baga pinekjus nila, peke yan, peke, paninira kay Bongbong Marcos. Meron bang ganun? Meron bang ganun sa Pero wala nang lalabas talaga ng mga witnesses kasi pag may magwi-witness about dyan sa mga crocodile na mga amo mo, kasama ka pala doon na, di ba? Wala nang lalabas kasi lahat na lang ng lalabas na magiging witness ay ginigipit nyo. Wala na. Pinis na ang laban sa mga crocodile na talaga ang mga panalo. Di ba? Pero kahit na ganun mga kumare, basta wag tayong titigil. Alam nyo naman ang nangyayari sa panahon ngayon. Grabe, no? Kaya no to Marcos again. Ano na kayo? Matauhan na kayo. Wag na kayong tatanggap ng pera. Dahil isa rin kayo sa may kasalanan, pag tumanggap kayo ng pera, binoto nyo yung mga demonyong kawatan, kaya lalo naghihirap ang Pilipinas. Mga kickback dito, kickback doon. Ganun ang gagawin sa inyo, alam nyo, yung mga politiko, mga kumare ko, mapakatamis talaga ng dila ng mga yan. Lahat na lang, ultimo, langit at lupa ipapangako sa inyo para iboto nyo lang sila. Diba? Dapat yung meron talagang paninindigan, yung may malasakit sa kapwa at takot sa Diyos, at yung mahal yung ating bansa, yung Pilipinas. Hindi ba? Pagka sikat, baboto nyo. Pagka nabigyan ka 5,000, nabigyan ka 5 kilong bigas, o nabigyan ka ng kung ano, ng pera, iboboto mo. Ilang taon maninilbihan yan. Uubusin yung pera. Naku po. Tapos, kilala ka lang mga kumare ko. Pagka oras ng pangangampanya. Pero pag nakaupo na sila, hindi ka nakilala. Oo, ganun yung nangyayari. Kaya kayong mga tumatanggap kayo ng mga padulas para iboto ang mga demonyong mga kawatan. Kawatan tawag yan pagka naglagay ka, nagbayad ka sa mga tao. Oo, para iboto ka niya, iboto mo siya. Kawatan pa rin tawag doon. Buhay mo sa 5,000, 3,000, 1,000, 2,000 na ibibigay sa iyo ng politician. Pinagbili mo yung kaluluwa mo. Nilaglag mo ang mga Pilipino, no? Nilaglag mo ang Pilipinas, nilaglag mo ang iyong anak. Dahil alam mo magkukurakutin din naman, wala, nilaglag mo ang future ng iyong mga anak. Dahil yung mga kukurakutin yan, galing din sa mga tax natin. Yung tinanggap mo na galing sa kanilang bulsa, kasalanan mo rin yan. Kaya ano pang hinihintay natin mga kumare ko? Tuloy-tuloy tayo. Nagkakampanya na kami, mga DDS. Alam nyo na ang ating solusyon. Duterte. At nakakahiya ang mga pambato kay Duterte. Hontiveros. Si Bam Aquino. Sino pa? Basta yun palang alam ko. Meron pang lalabas niyan. Tinan nyo. Pag lumabas yan, wala man ang papapicture. Walang sumisigaw.
Pagka lumabas sila sa lansangan, Duterte ang sinisigaw. Tapos ito, bandang huli, baka sila pang manalo. Dahil, alam nyo na, ang tumanggap ng maleta na sinasabi ng mga Marines, si George Garcia. Kaya, pagpalain tayo ng Panginoon, ay panalangin natin na mamatay na ang mga demonyong mga crocodile para matapos na itong ating problema. Pero hanggat hindi pa natatapos, sama-sama tayo sa pagkakampanya, pananalangin, hanggang sa dulo makamit natin ang tagumpay. Okay mga kumare ko, kung nagustuhan mo itong video natin, itong vlog natin, don't forget to like at shoutout sa mga kumare ko dyan na laging nakalike at nakashare pa ang ating mga video sa kanilang mga Facebook, sa kanilang YouTube, sinishare nila. Maraming salamat sa inyo mga kumpare ko, mga kumare ko. So kung gusto mong panoorin ang full video, panoorin mo kasi napakalupit ito. Isa sa aking boss na si Coach Oli ang mapapanood nyo sa full video na ito. So ano pang hinihintay mo, boy? Play mo na yan, Marge. Click mo yung like dyan ha. Okay, let's go! May helicopter pong ginagamit. May jet pong ginagamit. Hindi po sa kalabaw sasakay ito ha. Hindi to 1800 nasasakay sa kalabaw o sa kabayo. May van po, may SUV, may private jet, may helicopter. Lacson naman. Yang sinasabi mong yan, lalabas ka talagang tanga. Baka kalimutan, napaka-importante sa atin. I-like nyo po itong video na ito. Sana pagpasok pa lang nyo, i-like nyo na. Malaking suporta po yan sa atin. Kakalimutan, subscribe. Libre lang po yan. Walang bayad. Nakalagay po dyan. Check nyo lang. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Simulan po natin dito kay Attorney Lacson. Kilala nyo po si Attorney Lacson? Ang taas ang kamay ng hindi pa nakakakilala kay Attorney Lacson. Dito po natin sisimulan ang ating topic patungkol dito sa kanyang style. 1960s ang style ng leadership ni Lacson. Pag-usapan po natin. Kwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong na Bakit naman? Bakit hindi siya naniniwala at kaduda-duda tong 18 ex-Marines? naging empleyado Tawagin na lang natin silang 18K. Alam nyo na yun, pag sinabi kong 18K, 18 ex-Marines. Bakit 18K? Dahil parang ginto ang kanilang puso. May ginunto ang puso. Kasi hindi naman sila Marines lahat 16 po yung ex-Marines, 2 sundalo. So para, kaya sasabihin nilang fake news tayo, kahit naman sinasabi na ng GMA, tawagin na lang nating 18K. Okay po ba? Sige, tuloy. ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon. Okay. Eto ang sinasabi ni Lacson. Yung 805 billion, kung i-deliver mo yan, kahit araw-araw, 24 oras ka nagtatrabaho, aabutin ka ng 5 taon. O, dito, pasisinungalingan natin, etong matagal ng sinungaling na si Lacson. Pasok! Na matapos yan, kabilang dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Pagbabuhat, pagbibilang, pagde-deliver, pagbabalot. 5 taon? Magdi-deliver lang? Kung sinimulan anya nila ito noong 2023, ay sa 2028 pa sila matatapos. Kinwestiyon din niya kung magkano ang natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghahatid ng pera kung na-deliver nga ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Okay? Pasinungalingan po muna natin,
ano daw yung nakuha ni ano pang natira kay Saldico kung nag-deliver to ng 805 billion. 'Di ba? Parang sinasabi niya, hindi ito totoo. Huwag po nating kakalimutan. Dati, itinuturo nilang mastermind si Saldico. Kaya nga pinahahanap nila sa Portugal o kung saang anong bansa man. So sa madaling salita, kay Bongbong na amo nitong si Pinky Lacson at kay Tambaluslos at kung sino man yung mga magnanakaw pa dyan, mastermind. Hindi sila kasabwat. Ang totoong mastermind yan, si Saldico at marami pang iba na nakinabang din sa Ghost Projects. Kung totoong mastermind, ito ang tanong dyan. Kung totoo at papaniwalaan namin yung sinabi nyo na si Saldico ay mastermind, di dapat mas lalo nating paniwalaan itong 18K, itong mga ex-marines, itong mga sundalo na nagsiwalat ng baho at nagdi-deliver ng pera kay Tambaluslot at kay Bongbong Marcos. Tama po ba or tamang-tama? Diba? Pero ang tingnan natin, itong sinabi ni Lacson. Isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and Okay, dito muna tayo. Okay, doon sa 805 billion, kung i-deliver yan, 24 oras, 5 taon. Aba, pambihira. Nakakalimut ata to si Attorney Lacson. 2026 na po. Saan ka ba? Abi, ikaw ba'y nabubuhay sa panahon ng lolo mo? Gusto mo pumunta ka rito sa bahay namin? Magbilang ka ng 1 milyon. Hindi ka aabutin ng 2 minuto. Di ba? O, pupunta ako sa bahay mo. Dadaling ko yung aking counting machine. Kung sino ba dyan ang may counting machine, pahiram nyo ko yung ginagamit sa bangko. Saglit lang yan. Bibilangin mo 1 bilyon. Saglit lang yan. Babalutin, di igoma mo. Kailangan mo pa bang i-gift wrap yan? Oh, kada 100, kada 200, kada 300, kada 400, kada 500, igoma mo lang. Sasabihin, Console, nakakita ka ba ng ganong karaming pera? Madaling sabihin para sa'yo? Hindi ko kailangan makita ng ganong pera. Pero nakikita nyo naman sa bangko ilan ang nagdi-deposit. Kahit pila natatapos naman sa 1 araw. May counting machine eh. Lacson, hindi ka pa ba nakakita ng goma? Ba't kailangan pang balutin? Deliver. Okay, ito yung sinasabi niya. Magdi-deliver. Baka nakakalimutan mo, 103. If I'm not mistaken, but I'm sure sa sinabi ni Attorney, ano pangalan? Kalimutan ko. Baligod. Nasa 100 plus. Itong mga sundalo, ex-marines, Coast Guard, police, kung ano-ano pang kinuha ni Saldico bilang taga-deliver. 103. Kung hindi tayo nagkakamali. Basta 100 plus. Pambihira, hindi kaya i-deliver yan. Lacson, katanga mo naman. Uso na Grab ngayon. Oh, kung ikaw nga magpapaputol ng ethics mo, pwede nang ipa-deliver sa ospital. Di ba? Kung gusto mo. Hindi, halimbawa lang yon. No, kunwari lang nagpa-transplant si Lacson. Na hindi natin sinusuportahan, hindi ko sinasabing kinukonsinti natin. Example lang yun, nagpa-transplant siya. Pwede nga i-deliver sa bahay mo yung naputol eh. Anong punto natin? Hindi mo alam yung Grab? Hindi mo alam yung Lalamove? Kung nagagawa nitong Grab, Lalamove ang delivery, eto pa kaya may 103 na tao? Abi, nuknukan ng talaga to si Lacson. Ha? Nuknukan ng tanga or nuknukan ng ginagawa tayong tanga? Hindi mo kailangan ng 5 Alam mo ba kung gaano kung maggumalaw ng pera ang bangko? Sa bawat araw na ginawa ng Panginoon? Umiikot po ang pera sa buong Pilipinas. Hindi kailangan abutin ng 5 taon. Kaya alam mo, itong style, alam mo, this shows yung kalidad ng leadership ni Lacson. Parang pang 1960s. Siguro,
Kaya ganito pag-uugali nito eh. Isipin mo, Blue Ribbon chairman, ganito mag-uugali. So siguro, hindi ko alam kung yung lolo na ito, senador, nagamit niya. Yung style ng lolo niya. O yung lelang niyang panot, hindi natin alam. Kung saan niya nakuha yung ganyang style. Pero parang hindi napapanahon itong kung anong naiisip ni Lacson. Di ba? Saan ba sasakay itong mga... May helicopter pong ginagamit. May jet pong ginagamit. Hindi po sa kalabaw sasakay ito ha. Hindi to 1800 nasasakay sa kalabaw o sa kabayo. May van po, may SUV, may private jet, may helicopter. Lacson naman. Yang sinasabi mong yan, lalabas ka talagang tanga. Kahit hindi ka naman tanga, yung ganyang excuse mo, magmumukha ka talagang tanga. Paalala ko lang, lead the people sa panahon ng 2026, baka nakakalimot ka. Ibinoto ka ng taong bayan ng 2026, lead them in the year 2026, hindi 1960. Logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. If their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Okay, ang punto dito ni Lacson, kaya daw niya ni-raise yung ganong impossibility. Kaya kine-question niya yung ganoon. Kaya sinabi niya na aabutin ng 5 taon pa. Kasi kung sisimulan ng hearing, ay ito ay maja-justify yung fake news. Maja-justify yung sinasabi niyang maybe indirectly na sinabi niya yung parang trial by publicity. Diba? So bakit natin i-dignify yung ganitong klase? Una, Lacson, you are not in the position to judge. Dapat ikaw lang ang parang mag-host ng hearing. Di ba? Kung bagat sa isang party, ikaw lang ang host. Hindi mo obligasyon yun. Dapat nga ang iniimbestigahan mo dito, totoo bang na i-deliver yung maleta? Kasi ang lumalabas sa'yo, Attorney Lacson, para kang abogado ni Bongbong Marcos, at ni Tambaluslos. Kahit itanggi mo yan, tanungin mo kung may anak ka, tanungin mo kung may kabit ka, tanungin mo kung may kamag-anak ka, yan talaga iisipin. Walang taong kahit kamag-anak mong maniniwala na ikaw ay hindi pumapanig kila Marcos. Ngayon, kung sila ay naniniwala din, ewan ko lang, anong meron kayo? Anong meron sa pamilya ninyo? But this is obvious eh. Dapat ito, sige, sabi nga ni Marcoleta, Senator Marcoleta, pag puro excuses, ay hindi mo na hinahanap yung ebidensya. Bakit hindi mo imbestigahan? Imbestigahan sa Blue Ribbon. Anyway, pwede mo namang barahin eh. Pag nakikita mo, pangit, barahin. Di ba? Pero bibigyan ng pagkakataon. Yan din ang sinasabi sa korte. Lahat may day in court. Anong ibig sabihin ng day in court? May karapatan sila madinig. Ito rin ganun din. Although this is not a trial court, but bilang Blue Ribbon chairman, dapat didinggin mo yung dalawang panig. Sa lumalabas dyan, ang dinidinig mo lang yung panig nila Bongbong Marcos. Ni ayaw mong pasimulan. Pambihira, Lacson. Hindi ka na nakakatulong sa Pilipinas. Pabigat ka na. Ilan po ang deliveries? Ni isa ayaw mong imbestigahan. Anak ka ng nanay mo. Wala ka nang naitulong sa Pilipinas. Ngayon, kung sinungaling tong mga ito at napatunayan, di ikulong nyo. Sampahan nyo ng kaso. But for the meantime, maging patas ka.
Pambihira, oh. Palubog na yung Pilipinas, tulog ka pa rin. Sa loob lang ng 3 years, tang inumin, tayo na pinakamabilis pagdating sa robbery. Walang binatbat sa atin sa bilis, kahit yung mga ibang country. Nasa atin na yung new world record, the fastest corruption in history. Tapos proud pa sila. Ganyan sila katatanga. Ang moto ni Bongbong, pababagsakin ko yung Pilipinas, manood ka. Ben, wag mo nang banatan si Bongbong. Love namin siya eh. Mga bobo! Una sa lahat ha? Maligo muna kayo. Vlog kayo ng vlog, di naman kayo naliligo. Tapos matulog kayo. Para bukas, pagising nyo, bibitayin ko kayo. Magbabawas tayo ng tanga sa mundo. Isipin nyo, isang malaking bus yung Pilipinas na umaandar sa kalye. Bago si Bongbong tanga yung driver ng bus tapos nabangga niya yung poste. Sino sisisihin nyo? Si Bongbong tanga na nagdadrive ng bus o yung poste? Siyempre yung poste. Mga bobo, mga kamote! Ganyan sila katanga, ganyan sila kapraning. Buti pa yung sakit, kayang gamutin. Pero yung tanga, kahit salaksakan mo ng sangkatutak na gamot, hindi nagagaling. Buti pa yung vice president namin, oh, ganda-ganda. Matalino, no, maganda po. Di katulad nito, mukhang tanga, inutil, bobo, walang silbi. Katabi niya na yung magnanakaw, hindi pa inuuli. Paano? Isa rin siyang magnanakaw eh. Ben, O bakit? Pangit. parang awa mo na, tigilan mo na kami. Maligo muna kayo para matigil na to. Hanggat di kayo naliligo, hindi kami titigil dito. Kaya yung mga ulo nyong walang laman, di na nadadampian ng sabon, nakatubig eh. Tapos yung mga suot nyong I love BBM nung eleksyon pa yata yan eh. Kaya nililibag na pati mga utak nyo eh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.